Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Sa paglipas ng panahon, dumarami na ang populasyon ng bansa. Maging ang dating wala pang pamamahay ay nakakagulat at puno na rin ito ng mga kabahayan. Bawat lugar may kanya-kanyang kasaysayan at alamat. Bawat alamat ng isang lugar ay may kanya-kanyang bersyon. Lalabas kaya ang kwento ng isang lugar kung walang katotohanan? Ang tsismis ba talagang ginawa lang o talagang may pinag-ugatan? Depende siguro sa kung anong agenda o likod ng bawat sitwasyon. Magandang araw nga pala sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong YouTube channel, Sir Casper. Nais ko lang ding maibahagi ang kwento ng aking lolo noon. Nai-excite din kasi akong mabigyan ng buhay itong kwento ng aking lolo. 4 na dekada na itong kwento niya sa akin. Itago niyo po ako sa pangalang JB. Isang islahanon at kasalukuyang mananagat pa rin. Nakapagpapaaral na ako ng kolehiyo sa aking 2 anak dahil sa aking trabahong panagat. Noong nabubuhay pa si lolo, ikwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang kaibigan na naging aswang dahil natipuhan ng isang aswang ng nasabing isla. At wala itong pagpipilian kaysa maisama siya sa magiging hain ng mga ito. Taong 1970s pa niyang kwento ito sa akin. Edad 20 pa ako noon. Ngayon kasi 48 na ako. Malakas pa noon ang lolo Igming nang maikwento niya ang isang isla ng aswang. Nang kahit noong 1940s kasagsagan ng World War II, ay walang kahit sinong nangahas na pasukin iyon. Sa panahong iyon ang mga aswang ay masasabing puro, kaya takot sila sa liwanag ng araw. Posible silang malusaw na parang bampera. Takot sila sa asin. Kaya sila hindi makaalis sa nasabing isla at dahil napapalagiran ng alat ang kanilang lugar. Nagsimulang manggambala ang kanilang tirahan ng isang grupo nang mananagat ang aksidenteng napadpad sa nasabing isla. 3 silang mga binata na mananagat ang lulan sa nasabing bangkang pangisdaan. Nang bigla na lamang ang mga itong naabutan ng napakalakas na ulan, malakas na paghampas ng alon at hangin. Tumaob ang bangka at maswerte pa rin naman silang nagsamang 3 na hampasin ng malaking alon. Kaya lang, maswerte ngang nabuhay ang 3, ngunit minalas naman na mapadpad sila sa isla ng mga aswang. Isa sa mga angka ng mga aswang. May nag-iisa itong anak na dalaga na sobrang ganda at ang iba ay mga lalaki na lahat. At ang mga iyon ang nakakita sa kanila at dinala sila sa yungib na tirahan ng mga ito. May mga kaubo din ang mga itong ginawa sa gilid ng nasabing yungib. Doon sila dinala ng mga nilalang. Igming, nabalitaan mo na ba? Tanong ng katulad nilang mananagat na hindi rin sumuong sa gabing iyon. Dahil sa nakikitang nagbabadyang sama ng panahon. Umaga iyon at kasisikat lang ng haring araw at kakaupo lang ni Igming para magkape. Bakit? Ano bang balita? Tanong kaagad nito. Si Bal, si Relo at Sito namataan ang kanilang bangka sa kabilang isla, ang isla ng mga aswang. Balita nito. Napamulagat ang mga mata ni Lolo Igmeng. Paniguradong hindi sila bubuhayin ng mga halimaw na iyon. Napailing pa ito. Naawa siya sa 3 kaibigan, lalo na si Sito na mas malapit sa kanya. Ito lagi ang kasama niya at iyon lang yata ang pagkakataong hindi sila nagsama dahil ramdam talaga niyang may masamang mangyari.
Iyon nga, at nangyari talaga. Kung nakinig lang sana ito sa kanya noong sabihin niyang huwag na munang tumuloy. Bakit kasi sila sumuong? Ang sama ng panahon. Sinabi ko na sa kanila na huwag nang tumuloy kasi hindi talaga ako sasama. Iyon pala ay sinuong talaga nila. Wika ni Lolo Igmeng na nanlulumo. Samantalang sa isla ng mga aswang ay halos magkasabay ang tatlo na nagising. Kakalapag lang ng mga ito sa kanila. "Nako, ama, tignan mo, gising na sila." Sumisigaw na balita ng binatang anak sa ama. Mabilis na tumakbo ang dalagang anak para harangan si Sito. "Bahala kayo kung anong gagawin niyo sa dalawang iyan. Huwag na huwag niyong galawin ang lalaking ito." Wika ng dalaga, sabay harang ng katawan kay Sito. "Bigay, umalis ka dyan. Naloloka ka na ba? Alam mo kung anong papel ng mga taong iyan sa buhay natin?" Saway ng ama sa dalaga. Ngunit nananatili itong nakaharang sa binata. Hindi ito makakapayag na kunin ito sa kanya. "Huwag ito," angin ng dalaga. Si Sito ang maswerteng natipuhan ng dalaga. At dahil nag-iisa itong anak na babae ng kanilang angkan, walang nagawa ang pamilya kundi pagbigyan ang kahilingan nito. Tinitigan lamang ng ama nitong aswang si Sito. Galit na galit. At halos tagos hanggang kaluluwa ang titig nito. "Pasalamat ka, lalaki. Nabigyan ng pagkakataon ang iyong buhay. Subalit kailangan mo ring umanib sa aming angkan. At sa ayaw at sa gusto mo, magiging katulad ka namin." Wika ng amang aswang. Walang ideya ang mga ito kung ano ang mangyayari. Subalit ramdam na nila ang takot. Alam nilang hindi mga ordinaryong tao ang kanilang kaharap. Matagal nang bantog sa kanilang isla ang tungkol sa naninirahang aswang sa kanilang karatig na siyang malas nilang napadparan. Ilang sandali pa ay sabay-sabay na mga itong nag-ibang anyo. Kitang-kita nila lahat kung paano humaba ang mga pangil ng mga ito. Mga maiitim na balahibo, mahahaba at makakapal na kuko sa paa at kamay. Nagbabaga ang mga mata at naglalaway ang mga ito na nakatingin sa mga binatang noon ay nakagapos na. Wala ang mga itong kalaban-laban. "Huwag!" Halos sabay na sambit ng tatlo. "Huwag kang matakot. Poprotektahan kita." Wika ng dalaga kay Sito na niyayakap pa siya. Maamo ang mukha ng dalaga. Maganda at hindi nito ginawang sumabay sa paglapas sa dalawang kaibigan. Rinig na rinig ni Sito ang nanginginig na hiyaw ng dalawang kasamahan. Marahil ay dahil sa sobrang sakit na nadarama. Anong pangingilabot ang nadarama ni Sito habang tinitignan ang dalawa na nilalapa ng mga halimaw na unti-unting nawawala ang boses, kasabay ng unti-unting paghinto ng kanilang hininga. Kita lahat ni Sito ang paghihirap ng dalawa at wala siyang magawa dahil nakagapos ang kanyang mga kamay. Kung hindi rin, alam din naman niyang wala siyang kakayanan na labanan ang mga ito. Kaya tanging pagpatak ng luha ang kanyang nagawa sa mga sandaling iyon. "Pasyensya na. Hindi ko pwedeng kontrolin lahat ng bagay sa aking pamilya." Wika ni Bikay nang makita ang hinagpis ni Sito. "Ako nga pala si Bikay. Anong pangalan mo?" Tanong ng dalagang aswang sa binata. Ngunit hindi ito sumagot. Nananatiling tahimik si Sito. Galit siya sa buong angkan.
Ngunit wala siyang ideya kung paano makaganti sa mga ito. Hawak rin ng mga ito ang buhay niya at ang labas ay utang pa niya ang kanyang buhay sa dalagang si Bikay. Hindi naging madali para kay Sito ang lahat. Pabalik-balik sa kanyang utak kung paano paslangin at kainin ang kanyang mga kasamahan. Lagi siyang pinagsisilbihan ng dalagang aswang. Ginagawa nito ang lahat makuha lang ang kanyang loob. Hindi iyon naging madali para kay Bikay. Subalit mas mahirap iyon sa parte ni Sito. Patayin mo na lang ako, Bikay. Magiging utang ko pa sa iyo ang buhay ko. Matigas na boses na saad ni Sito sa dalaga. Hindi. Hayaan mo lang akong pagsilbihan ka, Sito. Pakiusap ng dalaga. Hindi ito sumuko kahit pa anong ginagawang pagtataboy ni Sito sa kanya. Ayoko nga makita ang pagmumukha mong halimaw ka. Bulyaw ni Sito sa dalaga. Kapag papalapit na ito sa kanya, ay lagi niya itong sinisigawan. Hindi ko ginustong maging halimaw. Ayoko ring maging aswang. Ito bang katauhan ko na ito ang ayaw mo? Sito, hindi ko rin ito gusto. Hindi ko rin kagustuhan ito pero wala akong magawa. Kasi ito ang angka namin. Litanya ng dalaga. Narinig ng ama kung paano nahihirapan ang kanyang anak na kunin ang loob ng lalaki. Kaya naisipan niyang hawaan na lang ito. Kapag magiging aswang na ito kagaya nila, marahil matatanggap na nito ang kanyang anak. Ama, huwag. Hayaan niyo na ako. Naniniwala ako makukuha ko rin balang araw ang kanyang loob. Pakiusap ulit ni Bikay sa ama nito. Walang tigil ang ginawang pagsisilbi ni Bikay sa binata. Hindi siya sumusuko sa anumang bulyaw ng binata sa kanya. Porsigido itong makuha ang loob at mapaibig ang lalaki. Umabot ng 3 taon ang pagsisilbi niya sa binata. Hindi ito pinapakialaman ng mga magulang ni Bikay. Unti-unti na ring natanggap ni Sito na hindi na siya makakaalis pa sa islang iyon. Hanggang sa isang hapon na palubog ang araw. Unang pagkakataon iyon na naisipan ng binata na ikutin ang isla. Maliit lang iyon. Kaya makukuha niya iyong ikutin sa hapong iyon. Wala sa isip niya na hindi lang pamilya ni Bikay ang nakatira sa islang iyon. Nang mamataan siya ni Bikay ay kaagad siya nitong sinundan. Hindi naman ako tatakas eh. Mag-iikot-ikot lang ako sa lugar na ito. Reklamo niya rito habang naglalakad ng nakapaa sa buhangin. Naiinis na naman ito sa dalaga dahil inakala niyang takot itong lalayasan siya. Alam ko naman, kailangan lang kitang samahan. Hindi mo alam kung anong meron sa islang ito. Wika ni Bikay. Mahinahon pa rin ito. Sa puntong ito, unti-unti na ring napagtanto ni Sito na may kabaitan pa rin sa babae kahit isa itong aswang. Tumahimik na lang siya sa pagkakataong iyon. Hindi na niya inisip pa ang ibig sabihin ng sinabi ng dalaga. Sigurado ka ba talagang gusto mo pang maglibot, Sito? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Iwanan mo akong mag-isa kung gusto mo, Bikay. Hindi mo ako kailangang bantayan dahil hindi ako tatakas. Sagot ni Sito rito. Ngunit hindi pa man nakapag-react si Bikay nang biglang papunta ang napakalaking ibon sa kanilang kinaroroonan. Mabilis na tinalon ni Bikay ang binata upang matumba ito sa lupa at hindi madagit ng aswang. Mabilis ring nag-ibang anyo ang dalaga upang maprotektahan ang binata. Alam niyang hindi ito nag-iisa. May paparating pang angka nito. Sa madaling salita, hindi lang ang angka nila ang nakatira sa nasabing isla.
Marami pa at ngayong alam na nito na may taong naroon, ay paniguradong hindi ito titigilan ng aswang. Si ito, bumalik na tayo, marami pa sila. Hindi ko alam kung kaya pa ba kitang protektahan laban sa kanilang angkan. Pagsusumamo ng dalaga. Nakita nga niyang paparating ang nasa 5 nilalang papunta sa kanilang kinaroroonan. Huli na para tumakas, kaya buong tapang iyong nilabanan ni Bikay. Marami siyang natamong sugat, ngunit dahil sa pagiging determinado na maprotektahan ang binata, ay nakayanan niyang labanan ang 5 nilalang. Nagabi niya isa-isa, at nang makita iyon ng 4 ay pinagtulungang buhatin ang kasamahan at tumakas palayo. Doon na pagtanto na Sito na hindi lang ang kanibikay ang naroon. Kung maswerte siyang nakatakas kay kamatayan dahil kabikay, hindi rin pala sigurado dahil kung iyong nilalang na huling sumugod sa kanya ang nakakita una sa kanila, sigurado rin pala na isa na siyang puto ngayon. Simula noon na inapansinan niya ang aruga at pagmamahal ng dalaga. Maging ang kakaibang taglay na ganda nito ay napupunan na niya. Hanggang sa mapagtanto niyang mahal na nga niya ito. Siya mismo ang nakiusap rito na hawaan siya ng pagiging aswang. Nang mabuhay ang halimaw sa kanyang tiyan, ay dugo ng unggoy ang unang pinatikim sa kanya. Tuluyan na siyang naging kabilang sa mga aswang at nagsama sila bilang mag-asawa ni Bikay. Minahal niya ng totoo ang dalaga. Minsan ay ginagawa nitong magbakasyon sa isla. Nagulat ang mga kaibigan nito at mga pamilya. Hindi inakala ng lahat na makakauwi pa ito ng buhay. Kalahating dekada rin kasi itong walang paramdam. Hindi na nga umasa ang pamilya pa nito na buhay pa ito. Kaya ang ina nitong matanda na, nang makita ito sa harapan ng pintuan ng bahay, ay lumundag-lundag pa sa sobrang tuwa. Patakbo nitong sinalubong ang anak. Ngunit ramdam ng ina ang kakaibang katauhan ng anak. Subalit, kahit anumang pagkakaiba ng katauhan ng anak, ang ina ay mananatili pa ring ina. Nang mabalitaan rin iyon ni Igming ay kaagad na napasugod sa bahay nila Sito. Diyos ko tol, akala ko talaga kung wala ka na eh. Si Cirilo at Bal, tanong ni Lolo Igming dito. Mahabang kwento Igming, at gusto kong ikwento sa iyo lahat ng iyon. Iyong tayong dalawa lang, wika ni Sito rito. Habang naglalakad sila sa buhangin ay hindi makapaniwala ang kaibigang si Igming sa kwento nito. Kakaibang karanasan iyon, subalit pasalamat na rin ang lalaki dahil buhay pa siya. Kwento rin ito na may 2 silang anak ni Bikay. Kwento rin ito na may anak na sila ni Bikay. At siguradong aswang rin dahil iyon ang pinagmula ng angkan. Kwento rin ni Lolo Igming na may pamilya na siya. Ngunit hindi na ni Sito nais pang makita ang mga ito. Kailangan din niyang dumistansya sa mga normal na tao. Tanging kay Lolo Igming lang siya naging bukas sa lahat ng kanyang sekreto. Ito na lang ang naiwang malapit sa kanya. Ang dalawa ay tanggap na niyang naging pagkainan ng aswang. At kahit ipaghiganti niya ang mga iyon, ay hindi rin naman niya maibabalik ang buhay ng mga ito. Ilang araw lang na tumira si Sito sa kanilang isla. Kaagad din itong bumalik dahil sa kanyang pamilya. Walang may nakaalam sa kanilang isla tungkol sa pamilya ni Sito. Hanggang sa nagulat na lang ang mga ito na tuwing dadalaw siya ay may dala siyang 2 binatilyo o kung minsan ay kasama rin ang asawa. Hanggang sa noong namatay ang ina nito at walang ibang may nakatira sa kanilang bahay.
Napagdesisyonan ni Sito na dalhin ang asawa at mga anak para doon naman nirahan sa isla nila. Paminsan-minsan na lang silang bumibisita roon. Marami rin ang nagduda tungkol sa katauhan ng asawa ni Sito, maging sa dalawang anak nitong mga lalaki. Ang kanyang asawa ay halatang aswang talaga. Hindi ito lumalabas ng bahay kapag araw. Naging usapan sa kanilang isla ang nasabing aswang, subalit hanggang tsismis na lang din naman. Pero ang Lolo Igming, siya ang nakakaalam ng lahat ng kwento kung paano na ihalo ang similya ng aswang sa tao. Kung kaya't lihim na dumarami ang mga ito. Mapagpanggap, mapagkunwari at mapanghamak. Subalit, hindi naman lahat sa katulad nila ay pareho ang mindset. Parang tao lang din. Sa isang hanay, may isang buang na nakalakip. Kaya mas marami pa rin sa mga aswang ang may mabuting loob. Ang iba pa nga ay takot sa tao. Sa ngayon ay hindi na matres apa kung nasaan na nga ba ang ibang lahi ng mga ito. Kasi nga ang anak ay nakapag-asawa. Posibleng ang mga apo ni Sito ay nakalinya rin ang dugong aswang. Kanser nga na mamana, dugong aswang pa kaya. Hanggang dito na lang po, Sir Poging taga-Salaysay. Asahan niyo pong ako ay lihim mong taga-subaybay ng inyong channel. Hindi ako pala comment doon, subalit lagi akong nakatawa sa mga huling hirit mo doon. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapasaya sa maraming tao. Marami at malaking pagpapala pa ang darating sa buhay ninyo. Huwag mo lang laging kalimutan ang pakikipagkapwa, kasi mas mainam mamuhay ang wala kang katunggali at walang kaaway. Laging tandaan, Luke 1:37, sa Panginoon, walang imposible. Maraming salamat po. Ako po pala si Jebe ng Islahanon.